Una sa lahat, excited ako dahil first time ko sa Cinemalaya. Sa tagal ko na sa industry, pangarap ko talaga magkaroon ng isang project sa Cinemalaya. At salamat kay Direk at sa writers at sa producer na maisip akong i-cast dito sa Child number 82. Siyempre, sobrang excited ako dahil nga matagal ako napahinga sa pelikula. At ito na yung uli yung balik ko. At sabi ko nga, wala akong problema kung hindi ako ang bida, kung supporting ako kasi doon ako nagsimula. At masarap balikan yung mga ganong klase kasi yun yung mas, kung baga dati, ikaw ang sumusuporta, nung ikaw ay nagbida, may sumusuporta sa'yo, at ako willing ako sumuporta. Lalo na sa ito kay GM at kay Kai, di ba? Direk, masasabi ko lang, salamat sa pangalawang pagkakataon dito sa proyekto ito. Kasi kamuntik mawala akala ko mawala sa akin kasi nga dahil sa schedule. Oo, pero si Direk ang nag-adjust para lang matuloy ako. Kaya pinapangako ko si Direk, hindi kita ipapahiya. Kaya ka lang. Comedy to ha? Comedy po ito. Comedy po ito. Pero kasi it's a dream come true to work with Sir Bong Navarro. Kasi parang I think, bata pa lang ako napapanood ko yung Sir Bong. Ay, Direk, ay. Parang fetus pa lang yata ako. Nagkakaalaman ng edad po. Diba? Nasundan ko kasi yung filmography ni Sir Bong. From The Tomboy, The Anothers, Agent X44, So Papapalicious, ano ba? The Possessed, Plastic Man, Mr. Suave, lahat nasundan ng generation namin yun eh. So talagang casting who's this legendary character must be a legend. So pinaglaban mo si Bong? Oo, pinaglaban namin ng producer namin, ni Sir Jantel. Kailangan si Bong to, hindi po pwede. Hindi. So kung kailangan natin mag-adjust, gagawin natin. Cinema Bravo. Hi, congratulations po. First, Sir Bong, ano po yung impression nyo sa Cinemalaya at gusto nyo talagang magkaroon kayo ng project? Kasi sa Cinemalaya, dito nagsisimula yung magagaling na director, writers, artista. So parang, alam mo yun, kahit nandun na nga ako sa mainstream, parang gusto kong masubukan. Gusto kong may matutunan sa kanila. Gusto ko yung paano nila nagagawa yun para mas makilala sila ng gusto. At yung galing na yun, saan ang galing? Yun po yung para sa akin. And kina JM and Kai naman, may impression din ba kayo sa Cinemalaya na first movie nyo ay Independent Film Festival kayo at lead role pa? Sa akin, malaki. I mean, sige ganito. Halimbawa ko sa ngayon, no, na ako, as of now may music videos, magkakaroon mo ng serye sa mainstream. Pero para sa akin, hindi ho yung sapat eh. Para tawagin kong aktor yung sarili ko hanggang di ho ako nakapag-Cinemalaya eh. I agree. I agree naman. This is also my first film, tas Cinemalaya pa. And although that's already a lot of, I wouldn't say pressure naman, but that's a lot of thing put on me na I'm doing my first film under Cinemalaya. Dapat I have to perform well. Because not only do I have to perform well, I have to exceed the expectations of what it takes to be under Cinemalaya. And dahil bago din ako sa industriyang to, I look forward to learning more, especially because Cinemalaya is known for starting directors and actors and actresses. I too am just starting. Kaya I expect to not only perform my best, but also to learn from my co-actors and actresses and sa mga veterans as well, and mga producers, the directors. Hopefully I get to learn more for the future natin. And syempre, sa kabila ng lahat ng suporta ng mga fans, meron din naman na talagang magbabash at sasabihin na bakit lead role agad ang mapupunta sa'yo, GM. Ano ang masasagot mo doon?
Actually, sila ho yung rason kung bakit nagkaroon ako ng ganitong project eh. Hindi, totoo lang ho kasi tinitig ko lang ho sila as a fuel eh, kung bakit ginagawa ko itong trabaho to. Kasi para sa akin, yung mga bashers, ano yan eh, hindi naman ho sila nandyan para manira lang eh. Sa akin, nakikita ko sila bilang simbolo ho sa progress ng ginagawa ko eh. Kung wala ho akong bashers, may mali ho sa ginagawa ko, may kulang sa ginagawa ko. At walang progress sa ginagawa ko. So, po, thankful ba rin ako sa kanila kahit pa paano kasi malaki din ho yung parte nila kung bakit ako itong gaganap na si Max. Thank you. How about you, Kai? I also agree. I also agree because the better you get at something, the bigger you get, the more people want to see the bad sides, the negative sides of you as a person. Anong mali kaya? Ba't ang ano nito? Ba't ang ingay nito? What's something I can throw at this person to bring him or her down? And, you know, I think, gaya ng sinabi ni Kuya Jem, it's crucial to have bashers and the negative comments because without them, you wouldn't really be able to critique yourself as an artist. Kasi if puro na lang positive comments ang nare-receive mo as an artist, I don't think it would be possible for you as an artist to grow more, to develop, and to improve. So, I really agree that the more bashers, the more negative hate, the more you are climbing up to be better. Sir Vong, hearing those sentiments from JM and Kai, ano yung mapapayo mo sa kanila? Nakakatuwa nga itong dalawang to eh. Masyadong parang tagal na sa industriya. Alam nila paano i-handle yung sarili nila. Kasi nag-agree naman ako eh. Kung lahat kasi hindi mo mapiplease eh. Diba? Kahit anong gawin mo tama, para sa iba mali yun eh. So ang gagawin mo na, ang pagbubutihan mo pa. Wala namang masama kung i-critics ka nila o ibabash ka nila eh. Siguro baka may punto sila. Diba? Kaya kayong dalawa, kung ano yung tinatahak nyo, gawin nyo. Kasi walang masama ron. At hindi nyo siya binibigyan ng problema sa sarili nyo. Kumbaga mas learnings pa yung inaan nyo sa mga bashers. I thank you. Thank you, Vong.